Wow. Oops. Jetzt. Holo na yung akin. Okay. That's right. Next one. Oh my God. So guys, ayan, nagpapalit kami ng gulong ng sasakyan ko kasi pag dinala ko pa to sa repair shop, magpalit lang ng gulong, magbayad ako ng 30 euro dyan sa apat. So, ang hirap, tinaray ko nga, hirap talaga. Ang bigat, di talaga kaya ng babae magpalit ng gulong. Change the tire of the car. So, kasi guys, ang ginawa namin, yung gulong dito sa likod, pinagpalit ko doon sa harapan. Kasi, yung sa harapan, tingnan nyo oh, ano na siya, wala na siyang profile. Ayan. Kailangan 3mm ang lalim ng profile niya. So, ngayon, is ipinalit namin doon sa likod. Yan, kasi wala pa akong perang pambili ng bagong gulong. So, alam niyo ba guys kung bakit mas nauunang mawala ang profile ng gulong sa harapan ng kotse? Kasi alam niyo kung bakit? Kasi yung sa harapan na gulong ay iyan ang nag-take ng bigat ng sasakyan mo at saka pag nagbe-brake ka, yan ang unang nagagasgas. Tsaka, syempre, yung motor ng kotse mo ay nandito sa unahan. Kaya, get niya lahat ng heavyweight sa kotse. So, ngayon, pinagpalit namin. Sabi ko, palitan na lang kasi wala pa akong perang pambili ng gulong. Kasi ang gulong, guys, pag bumili ka ng gulong na apat, nasa 400 euro din yan. So, kaya next month, baka makabili na ako ng bagong gulong for. Ito lang yung guys ha, pag bumili ka dito, kasi ito, original yan na gulong sa Opel. Ito lang ang binili ko dito. So, ayan. Wala ito. 400 yan sa pera dito sa Germany. Kaya, ayan. Tapos, pag pinapasok mo pa tong gulong na to dito sa aluminum na to, stainless steel, magbabayad ka pa rin sa Werkstatt ng mga siguro 60 euro yan. So, kaya yan. Normally, kailangan talaga pag nagpalit ka ng gulong, kasi ang gulong ko guys is for all weather yan. For all weather yan. Kaya madaling magasgas, 4 years lang yan. Gasgas na yung goma kasi for all weather yan. Dati kasi nagpapalit ako ng summer tire at saka winter tire dito sa Germany. Dahil nga mabigat siya, hindi ko kayang buhatin yung isang gulong. So ang ginawa ko, nagdesisyon na lang ako na bumili ng gulong para sa lahat ng weather, para hindi na ako palit ng palit every summer o every winter. Papalitan mo yung gulong mo. Kaya yan. So ay sabi niya, dahil wala ka pang pambili ng 4 na gulong, palit na lang natin yung gulong mo sa likod at ipalit natin sa harapan. Kasi guys, bawal kasi yun dito na yung ang gulong mo wala nang profile. Bawal dito sa Germany pag na-checkpoint ka ng police o kaya na aksidente ka. Ang laki ng babayaran mo sa kanila. Hindi ito mga kung ano ang batas dito sa Germany, yun ang sinusunod. So, kita nyo yan?
Ito yung nasa harapan, no. Nakita nyo yan, no. Wala na siya. Halos flat na siya. Kaya pagtyagaan ko muna siya. Next month, I will buy new tire in June. Kasi ang checkpoint ng kotse ko, guys, is sa July. So, ayan. Tingnan natin. So, ayan ang checkpoint ng kotse ko. July. Sa July, guys. Kailangan i-checkpoint naman uli ito. Kukontrolin uli. Tapos another bago nitong ano na to. Itong shield na to. Another bago yan. Papalitan yan. Tapos lalagyan na naman siya ng 2 years. Tingnan mo. Ayan o. July 7, 2025. So hanggang July na lang yan. So dadaling ko na naman to kotse sa repair shop para i-check up kung okay, kung may sira sa loob na dapat palitan, ganun. Kasi dito sa Germany, every 2 years, kailangan check up mo yung kotse mo. Dahil pag wala ko nung certificate na yun, yung dito sa likod na yun, nung pinakita ko sa inyo, pag wala ka nito at expire na yan, at nakontrol ka ng pulis dito, nako, ang laki ng babayaran mo. Saka sa na punishment. So, kaya ayan. So, buti na lang siya nakakalibre ako ng mga ganyan-ganyan na palit ng gulong, repair ng konti. Pero syempre yung malaking repair ng kotse hindi niya kaya yun. So, kailangan talaga daling ko siya sa repair shop. Pero yung mga maliliit lang na bagay, ayan, siya nang gumagawa niyan. Buti na lang. Kung dadaling ko yan, guys, magpalit ako. Daling ko yan sa repair shop na magpapalit lang ng gulong. Ang laki ng babayaran ko dyan. Mga siguro 60 euro. 60 euro yun, ha? Sayang din yun. 60 euro. So, ayan. Ist das nicht Batterie zum Festmachen? Damals hat Batterie das. Kein Batterie, ist Luft. Auch keine Batterie, geht doch. Ist das hinten diese? Ah, jetzt falsch. Ja, guck mal. Jetzt habe ich falsch gemacht wieder. Das ist vorne. Oh Mann, hey. Das ist hinten. Wegen lauter Blabla jetzt. Ja. Der Spaß, habe ich gesagt, hä? Ich habe noch gar nicht geguckt. Ja. Hm. Ah, ja. Das Gott sei Dank habe ich kontrolliert. Ja, jetzt, wenn ich festgemacht hätte, hätte ich Ja. gesehen, ja. Hätte ich gedacht, oh Scheiße. Vertauscht. Weg, 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 weg. Weg. This is the way to change the tire. So, hindi kaya ng babae yan kasi mabigat siya. Cannot do it by ladies. Tingnan mo yan, guys, oh. Alam niyo, pag nakikita ko yan mga ganyan sa kotse, parang nakakatakot na i-drive kasi kalawang na siya. Ayaw na magpatulong. Sige. Yan. If you are the owner of the car, you are the responsible
for your car to change tire, to check up water, oil, brake oil, and everything. If your tire had enough air inside, this is the most important. It's not easy to have your own car. You have to do all your maintenance for this, and I cannot do it by myself because it's very difficult. So if you don't have a partner in life, then you have to do it in the repair shop and paying every time you bring your car. So because this changes the car, cannot do it by ladies because it's very important that the tire is totally fixed. So I did it once to try it with myself, but it's not totally 100% perfect, and I check it again to the repair shop, and they said, oh, this is very dangerous to drive because the tire is not totally fixed. Yeah. So, and since then I did not do it again for changing the car with myself. So I asked somebody to do it to make safety for driving. So guys, that's all for today. At mainit. Okay, bye again. Kotse ko, yung nilalagyan niya ng tubig na panglinis sa mga windows, ayan, tinanggal niya yung connection, ayan, tumutulo. Kasi sabi ko, bakit hindi ko naman ginagamit yung water cleaning ko sa windows? Bakit laging na tutuyo ang tubig? Tapos yung tinignan niya, may butas pala. Kaunti, ayan. Tapos ngayon, tinicheck niya kung kaya niyang palitan yan. Pero, o-order ka ng container, plastic container na fix para sa kotse. Tapos siya na ang lalagay niya sa loob. Ayan. Grabe guys, ang daming problema ng pag may kotse ka. Kaya alam nyo ba, ayokong bumili ng sasakyan sa Pilipinas. Kasi guys, ang sasakyan, maganda lang yan pagka binili mo ng brand new. Minimum 1 to 5 years. After 5 years, ang dami-dami ng problema darating sa sasakyan mo. Andyan na yung mga sira-sira, ganyan. So kailangan pag may sasakyan ka, lagi kang mayroon maintenance na pera put aside para pag nagka-problema ka, may pambabayad ka sa repair shop. Kaya ako, ayoko talagang bumili ng kotse sa Pilipinas. Ang hirap mag-maintenance ng sasakyan. So bawat kibo mo na sasakyan pera, kasi ang kotse kay parang ano din yan, parang tao din yan. Abang bata ka, wala kang nararamdaman mga sakit, pero habang tumanda ka na, ayan, andyan na, marami ka ng mga sakit-sakit na mararanasan. Ganyan din ang sasakyan. Pag bago pa lang ang sasakyan mo, wala kang problema, pero pag umidad na ang sasakyan mo ng above 5 years, andyan na yung mga problema. Ang hirap. So guys, that's all for today. Ayun na siya. So thank you for all your support and thank you for watching. Ang ganda ng weather dito sa Germany guys. Yan. Dahil ganda ng weather dito, mainit, kaya naglalagay ko ng sunscreen sa aking mukha para hindi tayo tubuan ng mga pekas-pekas. So ayan, hindi pa siya tapos. So guys, that's all for today and thank you for watching. Bye!